Napaisip lang ako ba? Kaya siguro daming ng ibang bansa kahit malayo sa pamilya nila, kahit nagtiis sila sa homesick, kasi para lang sa pamilya nila. Siguro na lang din sa natin, pang-government natin dito sa Pilipinas. Kasi meron namang nag-a-abroad na college graduate, mga professional, pero bakit sila pumupunta sa ibang bansa? Bakit hindi sila dito nagtatrabaho sa sarili nating bayan? Makasama pa yung pamilya nila. Hindi pa sila magtiis, pero bakit pinipili nilang lumayo sa pamilya nila, magtiis sa pamilya nila para magtrabaho sa ibang bansa? Siguro sa natin dito, no? Kasi kahit professional ka, pero yung sahod mo, hindi talaga sapat sa pamilya mo eh. Professional ka nga. Yun lang ang sarap isipin. Sarap pakinggan, professional ako. Pero yung sahod ko, hindi siya sapat sa pamilya ko eh. Kaya magtiis ako dito sa abroad, magtiis ako dito para sa pamilya ko. Kasi yung sahod, kahit sa sobrang pagod, sa sobrang lungkot, sulit kasi pag matanggap mo yung sahod mo. Ang sarap sa pakiramdam kasi malaki. Hindi katulad dito sa Pilipinas, kayod ka ng kayod, overtime ka ng overtime, pero yung sahod mo ganun lang. Tapos ang mahal ng bilihin, lahat, kuryente, tubig, bilihin, lahat tumaas, pero ang sahod hindi tumaas. Kaya siguro daming mga kababayan natin na nag-ibang bansa. Kasi sa natin dito sa Pilipinas, hindi rin natin sila masisisi. Kasi wala eh. Ganito talaga tayo dito sa Pinas. Parang isipin na lang natin na lumayo tayo para sa pamilya natin. Kasi parang doon natin makamit yung mga pangarap natin na hindi natin dito makukuha sa Pilipinas. O sige, merong sasabihin na, bakit dito ako sa Pilipinas? Yumama naman ako. Lumago naman yung negosyo ko. Siyempre, hindi naman lahat lang nagtatrabaho dito ganun eh. Naswertehan lang, swerte ka lang kasi may negosyo ka. Paano yung mga katulad sa amin, wala kaming negosyo, yung alam lang namin magtatrabaho. Kung dito kami magtrabaho sa Pilipinas, yun lang din ang sahod. O diba? Paano makasurvive yung pamilya namin? Yung minimum 350. Pamasahe minimum 3C. Tapos pagkain lahat tumataas. Ano na lang ang naiiwan sa amin? Diba? Parang ang hirap isipin mga madi. Parang siguro ganito talaga ang iwan ko dito sa Pilipinas. Kaya saludo ako sa mga OFW nga nagtiis sa kanilang mga sarili para sa kanilang pamilya.